Hello po, mapagpalang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Ang testimony ko, kung dati nung wala pa ako sa Panginoon is lahat ng bagay ay nagagawa kong kasalanan dahil hindi ko maalam ah, na may Diyos na buhay na nagyayakap sa mga makasalanan. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Talagang binago ako ng Panginoon. Dati kami ni Evelyn Lasinggera. Uh, inuman doon, inuman dito. Pero kapag ka pala pinili ng Panginoon, kahit makasalanan ka, binabago ng Panginoon. Kaya lang po yung maikli kong testimony. Ang ating tatapik sa araw na ito ay mga bulag sa katotohanan. Sabi dito, sa 1 Corinto chapter 3 verse 14, ngunit naging matigas ang kanilang mga ulo, kaya't hanggang ngayon nanatili ang talukbong na iyon. Habang binabasa nila ang lumang tipan, naaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikiisa kay Kristo. Hanggang ngayon may talukbong pa ang kanilang isipan tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Pero bago po niya, tayo manalangin upang gabayan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hallelujah, God. Father God, sa araw na ito, kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno na si Abraham, Jacob, Isaac, hanggang kasalukuyan, Father God. Kaya sa araw na ito na ikaw ang maparangalan, na ikaw ang aming mapakilala sa lahat ng tao dito sa mundo na ito, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo, kalakasan, sa blessing, dalangin namin. Panginoon, sa bawat nakakakinig ng iyong salita, na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan, ikaw ang siyang maghari, Panginoon. Hindi po namin itong magagawa, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, Holy Spirit, sa paghahayag ng iyong salita. At looban mo ko ng knowledge at wisdom, kapangyarihan mo po ang siyang kumilos. Sabi mo may 2 o 3 higit pang nagtitipon sa iyong pangalan, ang iyong presensya ay nasa kalagitnaan. Father God, ikaw po ang hipo sa bawat makakinig ng iyong salita. Pangalan Jesus, amen. Balikan lang po natin yung itatapik po natin sa araw na ito, mga bulag sa katotohanan. 1 Corinto chapter 3 verse 14. Ngunit naging matigas ang kanilang mga ulo, kahit hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyon. Habang binabasa nila ang lumang tipan, maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pagkaisa kay Kristo. Hanggang ngayon may talukbong pa rin ang kanilang isipan tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Ewan po ba, naalala ko po nung nabasa ko yung lumang tipan at bagong tipan na binabasa ko. Kahit na pinapangaral na, kasi sa panahon ng lumang tipan, nakabase sila kay Moises. Yung book sa lumang tipan, doon sila nakabase. Di ba nga po pinadala si Jesus Christ dito para tayo maligtas? Yun po yung nangyari ng panahon sa Bible, hinahayag na ang salita ng Diyos. Pero mga bulag pa rin sila sa katotohanan. Hindi nila tinatanggap ang Panginoong Hesus Kristo na nagligtas sa sanlibutan. Marami ng himala ang ginawa ng Panginoon. Nagpagawa siya ng arka. Inutusan niya si Noe. At ganoon din po, bumuhay siya ng mga patay. Nagpagaling ng mga lumpo. Yung tinapay na pinadami niya, yung pati isda, yung miracle sapat na naging sapat sa kanila sa pagkain na yon, at sobra-sobra pa ang kinain nila. Amen po ba? Kaya ganun kadakilang Panginoon, pinapakita na ng Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan. Ginagamit niya si Jesus Christ para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ipinadala niya si Jesus Christ para magkaroon ng kaligtasan na sanlibutan. Pero hindi sila naniwala, pinapako pa nila ito, pinapatay pa nila ito.
Amen po ba? Dapat natin paniwalaan na si Jesus Christ ay pinadala dito sa sanlibutan upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa sanlibutan na ito. Kaya, nakabase sila sa lumang tipan. Nakabase sila dun. Kahit basahin nila, nang basahin yun. Naalala ko kanina na nung ako'y nanonood sa reel, meron akong napanood doon, ano po siya, is Muslim po siya. Muslim po siya ng ipapapatay niya yung kanyang anak. Ay hindi, anak, yung kanyang kapatid ipapapatay niya nila. Kasi siya ay born again Christian. Gusto nilang papatay yun. Nung papatayin na, bago mo ako patayin, sabi ng kanyang kapatid, pakinggan mo ako, sabi gano'n ng kanyang kapatid, bago mo ako patayin, pakinggan mo ako. Nung sinasabi niya na sa kapatid niya, bago mo ako patayin, hindi mo ako patayin mo man ang aking physical, itong ating physical na katawan, patayin man ng tao. Pero yung buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon ay hindi ito mamamatay. Yung panlupa na katawan is mamamatay yan, mawawalan, mabubulok yan. Amen po ba? Pero yung espiritu na tinanggap natin kay Jesus Christ, may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya doon nagulat yung kanyang kapatid, hindi niya na ito pinatay. Grabe yung miracle na ginawa ng Panginoon. Kapag meron kang pananampalataya, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Katulad na lang po, si Sajak, yung tatlo, si Sajak, yung isa doon, nakalimutan ko lang, yung pangalan nila, tatlo po sila. Lalagay sila sa pugon. Si Abednego pala, nalala ko. Dadali sila, kasi gusto nilang lumuhod doon sa pinapaluhod sila sa rebulto, sambahin. Pero hindi nila sinunod. Kahit mamatay sila, hindi nila sinunod yung pagsamba sa Diyos at pagluhod. Mas gusto pa nilang mamatay sila yung physical nilang katawan. Pero grabe yung Holy Spirit sa kanila ng Panginoon. Kasama nila. Hindi sila natupok ng apoy. Dahil sa kanilang pananampalataya. Tayo ba sa ating buhay? Sinusuko ba natin yung buhay natin sa Diyos? Kahit anong pagsubok na naranasan at kahit papatayin na tayo ng mga taong bulag sa katotohanan, nagpatuloy pa rin tayong sa pananampalataya ng Panginoon. Kasi yung naglikha sa atin ay kayang bumuhay ng patay. Amen po ba? Kaya ganon kadakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Una, number 1, tayo'y lumapit sa Diyos, sa ating Diyos na Panginoong Jesus. Sabi dito sa ating, wait lang po ha, hanapin po natin 2 Corinthians chapter 3 verse 16, 17, 18 po. Chapter 3 po ng 2 Corinthians. Sabi dito, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis na ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung ang nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay naroon kalayaan. Amen.
Kapag ang Diyos na nananampalataya ka sa Kanya, ay naroon ng Panginoon. Di ba sabi ko nga kanina din, yung dadali na sila sa pugon, susunugin na sila. Pero kasama nila ang Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At nakita doon ng paraon, 3 lang sila, naging 4. Kasi yung banal na espiritu ng Panginoon ay sumasa atin kung talagang meron tayong pananampalataya at pagsuko sa ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon sa laban ng ating buhay. Dahil ang Diyos ang lalaban sa atin, hindi tayo, kundi ang Diyos ang lalaban sa atin sa bawat mga palaso ng kaaway. Amen po ba? Sabi niya dito, ulitin ko lang po, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, aalis ang talokbong. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Maalis lang yung talokbong natin. Ano ba yung talokbong? Tayo yung mga dating walang relasyon sa Diyos, may mga talokbong tayo. Hindi natin alam ang mga bagay na ginagawa natin sa sanlibutan na ito. Hindi natin alam kung ano yung tinatahak natin sa mundong madilim. May talokbong tayo. Kasi wala tayong pagkakilala sa Diyos. Hindi natin alam ang buhay na tinatahak natin sa mundo na ito. Dahil alipin tayo ng kasalanan. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, maalis lang yan talokbong kung tatanggapin natin ang ating Panginoon, kung meron tayong relasyon sa Diyos. Amen po ba? At magkakaroon tayo ng kalayaan. Maalis ang ating kasalanan kung tayo lalapit sa Diyos. Kung isusuko natin, i-refend natin ang ating kasalanan, ang ating sin sa ating Panginoong Jesus. Maalis lang yan talokbong na yan kung isusuko mo yung buhay mo sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Amen po ba? Number 17, ang Panginoon ay binabanggit na dito ay Espiritu, at nasaan ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay naroon ng kalayaan. Amen. Sabi dito sa verse 8, sa verse 18 po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18 na po tayo. At ngayon naalis na ang talukbong, naniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian yan ay nagmumula sa Panginoon, na siya yung Espiritu na siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen po ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon kung tatanggapin natin at isusuko ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Maalis yung talokbong. Maalis yung kasalanan na ginagawa mo. Kung tatanggapin natin ang banal na Espiritu ng Panginoon at magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kaya dapat maalisin ang talokbong sa atin. Kasalanan na ginagawa natin. Ito'y maalis ito, ang talokbong sa ating buhay. Kung tatanggapin natin si Jesus Kristo na tagapagligtas at siya'y binuhay ng Diyos, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Number 2, talokbong dahil sa kasalanan. Yun po yung kanina. Ito naman, 1 Corinthians, kanina tayo'y lumapit sa Diyos. Ngayon naman po, talokbong dahil sa kasalanan. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 5, 3, 4, 5, and 6 po ang verse niya. Balikan po natin. Sabi dito, basahin ko lang po para maunawaan niyo po. Sabi dito, kung may talokbong pa ang magandang balita, pinapahayag namin ito na may talokbong lamang sa mga napapahamak. Amen.
Kapag wala ka sa Diyos, may kapahamakan. Kapag nasa Diyos ka, may kaligtasan. Kaya kapatid, maunawaan mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos para maalis ang talukbong at malinawan ang iyong isip na si Jesus Christ ay pinadala ng Ama upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kapag may talukbong ka na nakakagawa ka pa ng kasalanan, nasa kadiliman ka pa, wala ka sa liwanag ng Diyos. Pero kapag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, meron kang liwanag na nagniningning, nagmumula sa Panginoon. Meron kang kaligtasan sa ating Panginoon. Amen po ba? Number 3, verse 3 po, ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4 po. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang naglalarawan ng Diyos. Amen. Tayo nabulag dahil sa kasalanan. Kasalanan na ginagawa natin. Kasalanan na nagpapaalipin sa atin. Binulag tayo sa katotohanan. Hindi natin makita ang Panginoon dahil hindi natin hinahanap ang Diyos sa ating buhay kasi nagpapatuloy tayo sa kasalanan, kaya hindi natin makita ang Panginoon. Kaya kapatid, magising ka sa katotohanan. Umalis ka sa kasalanan. Bimitiw ka sa kasalanan. Huwag mong yakapin ang kasalanan dahil hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon habang gumagawa ka ng kasalanan. Hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi mo maranasan ang presensya ng Panginoon dahil nagpapatuloy ka sa kasalanan. Pero niyayakap ka ng Panginoon. Ang nais ng Diyos sa iyo, maligtas. Amen po ba? Bitin ko lang po, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Binulag ng Diyos. Ano? Diyos-Diyosan ng kasamaan. Binulag ng Diyos. Yung Diyos nila, yung Diyos nila ang kasamaan. Hindi na talaga yung kalooban ng Diyos. Sabi nila, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isipan ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig. Kasamaan dito sa daigdig. Sa daigdig nito maraming nakakagawa ng kasalanan. Diyos nila ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Diyos nila ang mga pera. Diyos nila ang sarili nila. Diyos nila ang kasalanan. Amen po ba? Sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Marami nagbabahagi ng salita ng Diyos pero ini-ignore nila ang salita ng Diyos. Kapatid, darating ang time, sasabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Sasabihin sa inyo ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Wala kayong bahagi sa karya ng Diyos. Kaya hindi natin alam mga bagay na ginagawa natin. Hindi natin alam yung mga tinatahak natin ng mundo na ito na kasalanan. Dahil nasa kadiliman ka, wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka tumatawag sa Diyos. Kapatid, ito yung time na lumapit ka na sa Panginoon at magbalik loob sa Diyos. Kasi minamahal tayo ng ating Panginoon at tinatapik tayo. Sa verse 6 po, sapagkat ang Diyos ay nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya siya ring nagbibigay liwanag sa aming isipan upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Amen. Kaya nga ibinigay si Jesus Christ
para tayo maliwanagan, para tayo maligtas, para makita sa ating sarili ang ating Panginoon. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, hindi na tayo alipin ng mundong kasalanan. Bagos nung tinanggap natin si Jesus Cristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Kapatid, maniwala ka na ang Ama ay pinadala si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo nito. Manampalataya ka, pangawakan mo ang pangako ng Panginoon. Amen po ba? Next po, number 3, mga pag-uusig sa lingkod ng Diyos. 2 Corinto chapter 4 verse 19 to 15. Sabi dito sa chapter 4 ng 2 Corinto chapter 4 verse 9 to 19. Ay 15 pala, 15. Verse 9 to 15. Sabi dito, inuusig kami ngunit hindi pinapabayaan. Inuusig kami ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami ngunit hindi lubusang nailulukmok. Lagi kaming taglay sa amin ang katawan ang kamatayan ni Kristo, upang sa pamamagitan ng ating katawan ay nahayag sa Kanya buhay. Amen. Di ba bilang tagapagsunod ng Panginoon, lalo na di ba po sa mga disciple ni Jesus Christ, maraming pag-uusig sa kanila. Si Pablo, nakulong siya dahil sa paghahayag niya ng mensahe ng Panginoon. Maraming naglingkod na pinatay sa paglilingkod sa Panginoon, pinapatay. Pero ang Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Mahirap ang lingkod ng Panginoon. Sa totoo lang po, mahirap po ang lingkod ng Panginoon. Kung gaano nakakaranas ang 12 disciple ni God sa mundo nito, tayong mga generation ng Panginoon, nakakaranas din ng pag-uusig sa mga tao, sa mga Kristiyano ng pag-uusig. Kahit Christian ka, kahit kasama mo sa Christian, may pag-uusig. Ginagamit ng kaaway para tayo pag-awayin ang mga tao sa mundo. Amen po ba? Kaya matira matibay, di ba sabi po, ang nanatiling tapat ang siyang maliligtas. Kaya sabi ng Panginoon na patuloy tayong lumapit sa Kanya, dumadarnas tayo ng mga pagsubok, pag-uusig, at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sabi dito, ulitin ko lang po, inuusig kami ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami ngunit hindi lubusang nailulukmok. Lagi naming taglay ang aming katawan na kamatayan ni Kristo, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang Kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang ang aming katawan ay may kamatayan ay mahayag ang Kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya sa ganoon din diwa, sa pamamagitan nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya, sapagkat alam niyang ang aming
ang Diyos na muling bubuhayin sa Panginoong Hesus. Siya rin buhayin sa amin kasama ni Hesus at magdadala sa atin ng kanyang sa piling ang lahat ng magtiis. Kaya ang lahat ay magtiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng magandang balita ng Diyos, lalo na pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluwalhati ng Panginoon. Amen po ba? Ang mga Kristiyano nakakadanas ng pag-uusig, nakakadanas ng problema, pero si God nandyan. Hindi siya nagpapabaya ang ating Panginoon. Nasa bingit tayo ng kamatayan ang bawat Kristiyano, pero si God laging nandyan. Hindi niya tayo pababayaan. Dumating tayo na kunin tayo ng Panginoon, ang ating physical na katawan ay panlupa. Pero yung pangako ng Panginoon is buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa totoo lang po, mahirap na maging Kristiyano, pero masarap. Maraming, ako testimony ko po, sa buhay ko, maraming pag-uusig sa akin ng maraming tao sa mundo nito. Yun po ay mayroon silang talukbong sa kanilang mga buhay. Hindi pa talaga nila nakikita ang liwanag ng Panginoon. Maraming nag-uusig, pero patuloy akong naglilingkod sa Diyos. Kasi sa Diyos ako lumalapit, sa Diyos ako umaasa. Kahit nga family mo uusigin ka eh, pero nandun pa rin yung Holy Spirit ng God, nandun pa rin yung love ng God. Kapag lumalapit ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nagpapatuloy ako sa Panginoon. Kahit na nakakadanas ka ng pagbabatigos ng kapwa, pero si God nandyan. Iniiyak ko lang lahat sa Panginoon dahil ang Diyos ay kailanman hindi tayo pinapabayaan. Ginagabayan tayo ng Diyos, dumating sa punto na susunugin na lang. Ito po, testimony ko po Doon nasa Bulacan pa kami. Isa sa mga nasasharean ko ng Word of God, ang Bulacan. Meron doon sa punto na maawit ako sa Panginoon, nag-worship. Meron sasabihan kang baliw, baliw. Mga born again na baliw. Pusigan ka. Yan naman yung born again, kumakanta na naman. Pero iniiyak ko lang sa Panginoon. Meron ng time na nagbasa ako ng Bible ng gabi. Pinapababa ko ng Panginoon, nire-remind niya sa akin na bumaba ka, doon ka magbasa ng Bible. Pero sinunod ko yung Holy Spirit ng Panginoon. Nagbasa ako ng Bible doon sa baba. Hindi ko pala lang habang ako'y nagpa-pray, kinaka-shout ko yung mga nasa paligid at pinapa-cover ko ng banal na dugo ng Panginoon yung bahay namin. Hindi ko pala alam susunugin na yung bahay namin yung time na yun. Bilang lingkod ng Panginoon, yung time na yun susunugin yung bahay namin.
Pinalabas ako ng Lord, pinakalma ako. Kumuha ako ng tubig, ginaid ako ng Panginoon kung anong gagawin ko. Yun, binuhusan ko ng tubig yung motor namin kasi konti na lang sasabog na eh. Yung sa hose ng lagayan ng gasolina, konti na lang po sasabog na. Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Grabe ang magmahal ng Diyos. Kung nangyari yon, siguro wala na ako dito sa mundo na ito. Hindi na ako nakakapagpahayag sa inyo. Ganon ang magmahal ng Panginoon. Sabi nga, sa salita ng Panginoon, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya bumalik yung lalaki na susunugin yung bahay ko. Kala niya siguro nagwagi siya, nasusunugin kami. Pero hindi po siya nagwagi. Nagwagi pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi mahal tayo ng Panginoon eh. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na napapahamak tayo. Pilit tayong nililigtas ng Panginoon. Kaya kapatid, maniwala ka kay Jesus Christ. Tunay siya at buhay na kumikilos sa ating buhay. Balikan lang natin yung topic natin sa araw na ito. Sabi sa John chapter 14 verse 17. Punta po tayo sa John. Kaya mahal tayo ng Diyos. Yung mga may pananampalataya sa Diyos. At iingatan tayo ng Diyos. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi niya dito sa John chapter 14 verse 17 po. Sabi dito sa 17, siya ang espiritu ng katotohanan na ang hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala niya siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Amen. Kaya yung time na susunugin kami mag-iina, yung Holy Spirit ng Panginoon kumilos sa agad. Totoo ang Panginoon. Totoo si Jesus Christ na pinadala siya sa sanlibutan nito para tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi matanggap ng sanlibutan, hindi matanggap ng tao ang ating Panginoon. Marami nagbabahagi ng salita ng Diyos pero iniignore ang Panginoon. Mas tinatahak nila ang sanlibutan na meron palang kapahamakan. Hindi nila alam yan. Kaya sabi dito, ulitin ko lang po sa John chapter 14 verse 17. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Amen po ba? Walang kumikilala sa Diyos. Lahat ay lumihis ng landas at nagpapakasama. Yun ang tinatahak ng mga tao sa sanlibutan. Hindi sila tumatawag sa Diyos. Hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi nila pinapansin ang Panginoon. Hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos. Ini-ignore lang nila ang message ng Panginoon.
kahit na nakikita nila na sa Facebook or sa anuman, naghahayag ng salita ng Diyos, mas gusto nilang tinitingnan ng mga mundong sanlibutan ng pinapanood nila. Kapatid, darating ang time, may judgment. I-judge tayo ng Panginoon. Babalik siyang muli. Pangako niya na tayo kukunin ng mga nananampalataya sa Kanya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya panghawakan mo ang pananampalataya mo kay Jesus Christ. Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Laro ng salita ng Diyos, ipinapangaral ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin pinapansin. Mahirap pag tayo hindi pinansin ng Panginoon kapag tayo tumawag sa Kanya. Huli na. Sasabihin sa inyo ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Ang nais ng Diyos sa atin, lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Yung Holy Spirit ng Diyos ang siyang kumikilo sa ating buhay. Yung Holy Spirit ng God ang siyang kumikilo sa ating buhay. Siya yung kumikilo sa ating buhay. Kapag meron tayong pananampalataya, tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, yung pananampalataya mo, kapatid, panghawakan mo. Yung Holy Spirit na tinanggap mo sa Panginoon, panghawakan mo at tanggapin mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yung Holy Spirit na tinanggap mo at sinuko mo yung buhay mo sa Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya mo, panghawakan mo, kapatid, huwag mong bibitawan yung pananampalataya mo sa Kanya, yung faith mo sa Kanya. Huwag mong bibitawan yung faith mo sa Diyos. At ikaw yung magbalik loob sa Diyos. At magkaroon ng pag-ibig sa Kanya. Dahil ang unang umibig sa atin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, magkaroon ka ng pag-ibig sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Tahakin mo yung pinapagawa ng Diyos. Tahakin mo kung anong plano ng Diyos sa iyo. Hindi yung plano mo, hindi yung plano ng Diyos. Pag-uusig. Dumadanas ka man ng pag-usig, magpatuloy ka pa rin. Ako marami akong naranasan na pag-uusig ng tao, pero nagpapatuloy pa rin ako. Hindi ako sumusuko. Dahil sa Diyos ko, ibinibigay yung aking buhay. Dahil ang Diyos ang may likha sa akin. Kaya sa Diyos ko, ako naglilingkod, hindi sa tao. Itong ginagawa ko, hindi sa tao itong pinaglilingkod ko, kundi sa Diyos. Sa Diyos ako naglilingkod, hindi sa tao. Yung mga ginagawa kong pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito'y plano ng Diyos sa akin kung bakit ako nabuhay. Kaya sabi ko, Lord, nung ako'y apwerahan, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng second chance na mabuhay para ihayag ko ang iyong salita. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba ang sa araw na itong yung ating at tinapik? Yung ang title natin, mga bulag sa katotohanan. Tayo dati mga bulag sa katotohanan, hindi natin alam yung ating ginagawa. Tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero mabubuksan lang yan kung maalis yung talokbong na yan, kung talagang tayong lalapit sa Panginoon. Kaya nga mga Hudyo, mga Israelita, mga Hentel, yung lumantipan, nakabase sila doon. Bulag pa sila sa katotohanan. Alam na nila ang katotohanan na pinadala si Jesus Christ, pero hindi nila tinanggap si Jesus Christ sa kanilang buhay, na pinako, pinatay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya napakadakila ng ating Panginoon. Nagising tayo sa katotohanan. Yung kasalanan, iwanan natin yan. Talikurin na natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ito'y nais ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng kaligtasan sa sanlibutan. Amen po ba? Ang conclusion ko dito, John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Ang ating Panginoong Jesus, ang daan at katotohanan, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kapatid, maniwala ka. Yung buhay na walang hanggan, ang panghawakan mo.
na pinadala si Jesus Christ dito upang tayo magkaroon ng kaligtasan at maalis na yung talokbong na nilagay ng kaaway sa iyo. Kaya hindi mo maranasan yung presensya ng Panginoon kasi may talokbong ka pa, hindi mo pa maiwan ng kasalanan na ginagawa mo. Magbalik loob ka sa Diyos. Ano man nagawa mong kasalanan, hihingi mo ng tawad sa Diyos. Tayo patatawarin ng ating Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya kapatid, yung buhay mo, ilaan mo sa Diyos habang wala pa ang Panginoon. Ituwid mo na ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi lang po ang mababahagi ko dalang Panginoon ay napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Tayo mo ko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Panginoon, Ikaw ang maparangalan, Ikaw ang may taas sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Hindi man to sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord, sa revelation mo. Salamat sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Naway tumimo sa puso namin ang bawat message na araw na ito na pinagkalo mo, Panginoon, na tumimo sa puso namin, Panginoon. Na Ikaw ang Diyos na dapat nilang tanggapin, hanapin, at kilalanin, Panginoon, ng lubusan. In Jesus' name, hallelujah. Holy Spirit, come, saturate this place, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang siyang dumaloy, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat na nakakinig ng iyong salita, natanggapin ka nila upang sila'y magkaroon ng kaligtasan sa mundo na ito, Panginoon. Yakapin mo po, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon. Alisin mo po ang talukbong na nilagay ng kaaway sa kanila. In Jesus' name, hallelujah. O rabababasika, rababahanda, hallelujah. Hallelujah. Pour out your spirit, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang kumilos sa bawat nakakinig ng iyong salita. Lord, yakapin mo sila. Pilit mo silang minamahal at inaabot, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dadaloy, Panginoon, sa bawat anak mo na nakakinig ng iyong salita. Yakapin mo, Lord, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-ibig sa bawat anak mo na humahanap sa iyo, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon. Dalhin mo sila sa iyong liwanag, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumali, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord, na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sa araw na ito, inaanyahan ka po namin na sa aming buhay na pumasok sa aming puso, sa aming kaisipan, Panginoon. Tinatanggap ka po namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na wala hanggan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. At patuloy mo kaming iingatan at gagabayan. At patuloy kaming manalangin. At patuloy kami, Lord, na magbasa ng iyong salita. Hanapin ka namin, Panginoon, sa Bibliang kaparaanan. Lord, hindi namin kaya kung wala ang banal na Espiritu of Father God sa kalagitnaan. Come, Holy Spirit, saturate this place. Kapangyarihan mo siyang kikilos, Panginoon. Salamat, God, sa araw na ito. Ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy namin panghawakan, Panginoon, ang mga pangako mo sa araw-araw ng buhay na tinatahak namin sa mundo na ito. Lord, anumang nawalang lakas akin, Panginoon, na muli mo itong balik sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa mga nakikinig na online preaching po. Patuloy lang po tayong lumapit sa Panginoon, ang Panginoon na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. God bless po. Bye-bye.